Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Ako po, grabe. May mga revelasyon si VP Sara sa isang interview. I think ito kay Alvin, no? Alvin and Tourism. Tungkol dito sa total failure daw na natag si VP Sara. Pero iba ang pasabog ni VP Sara. Umaga pa lang, umiinom na pala si BBM ng whiskey. Umaga pa lang, lasing na si BBM. Amoy alak si BBM, umagang-umaga. Ito ang ibinulgar ni VP Sara. At dito niya na-confirm na magre-resign na siya sa kabinete ni BBM. Nung panahon ba na DepEd Secretary siya, maraming offer si BBM sa kanya. Hindi ibig sabihin yung mga sinasabi nila ba, ay nako, agad-agad tinanggap ni BBM yung resignation ni VP Sara. Hindi yun totoo kabibig. Marami pang offer si BBM kay VP Sara. Parang feel ko nag-alinlangan pa si VP Sara na mag-resign as DepEd Secretary. Pero ang nagpa-confirm niya na mag-resign siya dahil umaga pa lang pala umiinom ng whiskey. Amoy alak na si BBM. At doon na-confirm niya ay, ito ba ang ating presidente? Ganito ba siya? Magtrabaho para sa Pilipinas? Ay, eto kabibig. Panoorin natin ang videong ito at nako, ito. Tama yung oras ko. 10:25, 10:30 naman. Amoy alak siya. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Pero, hindi ko naman siya nakita nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Pero amoy alak siya at 10:30. 10:30? In the morning. Grabe. 10:30 in the morning. That time, si VP Sara ay nagpunta sa Malacanang para magsumiti ng kanyang resignation as DepEd Secretary. At marami pala mga offerings ito si BBM. Yun ba ang tinatawag na total failure si VP Sara at DepEd Secretary? Bakit maraming offerings si BBM? Kasi gustong gamitin ni BBM si VP Sara. Nakita ni BBM na magaling talaga si VP Sara. 10:30, amoy alak. Ito doon na-confirm yung decision ko na mag-resign. So ito kabibig ha, magsimula sa una. Dito kabibig, pakinggan natin ang interview ni Alvin and Tourism kay VP Sara at sinagot ni VP Sara ang mga paratang na Malacanang, lalo na yan si Claire Castro, na total failure si VP Sara as DepEd Secretary. Yung mga gurong manonood ng videong ito, comment down below. Do you think kayo, naka-experience kayo na under kayo ng DepEd at Secretary si VP Sara? Total failure ba si VP Sara bilang DepEd Secretary? Comment daw kayo. Tapos itong mga friends natin dyan, i-share nyo ang videong ito. Ipanood mo sa kapatid mo, sa kapitbahay mo, sa friendster mo na teacher at mag-comment sila kung talagang totally failure si VP Sara as DepEd Secretary. Let's watch and listen to VP Sara. Duterte. Vice President Inday, the palace has said your time as DepEd Secretary was a complete failure. This stems from your statement that the country remains at a paper and pencil in comparison to other educational system of other countries which are modernized. What is your response to that, ma'am? Oh, thank you, Alvin and Tourism, for this opportunity to speak, and explain my side. Unang-una, nasabi ko yon na we are truly behind sa education system natin compared to more developed countries around the world. And that is true. That is an observation. That is a fact of the Philippines. And I have all the right to say kung ano yung katotohanan ng bansa natin. That is covered by the freedom of speech and expression natin. So, dapat siguro walang magalit
Kasi yun naman yung katotohanan ng bansa natin eh. Saan ba tayo magsisimula mag-isip ng mga solusyon kung hindi natin tanggapin na mayroong problema? Tama. Tama lang naman. Mga teachers, comment below. Tama ba itong reaction ni VP Sara? Tama ba ito na may problema talaga ang DepEd? Yung bayan. Pangalawa, hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako as a Department of Education Secretary. Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng resignation. Kung maalala ninyo, that was June 19, 2024. It was a Wednesday. Matagal ko na pinag-isipan yung pagre-resign. Inisip ko na kapag mag-resign ako, habang nasa administration ako, ina-atake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Posibleng mag-file ng impeachment case sa akin dahil September 2023 pa lang pinag-uusapan na yon. So, matagal ko na hawak-hawak yung resignation letter na yun. Matagal ako pabalik-balik sa Malacanang. Pero hindi ko talaga pa naibigay. Pero noong June 19, 2024, dun ko na isip na yun ang pinakatamang panahon na ibigay ko na yung irrevocable resignation ko. Kasi merong meeting sa Malacanang about opening of classes na hindi naman dapat na umaabot sa level ng Pangulo, pero meeting ko nung para sa kung kailan magbubukas ang klase. So after nung meeting, mag-request ako kay President Marcos if I can have a few minutes of his time. Meron lang akong ibigay sa kanya na sulat. So, ang ginawa niya, sinabi niya, so ano kasi yun? Meron silang reception area, tapos papasok ka sa isang room. Doon sa room, doon ginagawa yung meetings nila. Merong conference table. Tapos, pinapasok niya ako sa isa pang room. Doon sa loob, nagmukha siyang office na may table, may office table, may lounge, merong living room. Doon niya ako dinala. Meron pa isang conference table. So, tinanong pa nga niya ako hindi ka pa nakapasok dito? Sabi ko, hindi. First time ko ito nakapasok dito. Marami pa mga secret. Tapos nagkwento pa siya na, nung panahon ng tatay ko, parang kung saan nag-gather ang mga tao. Tapos, gusto niya daw yung view na yun doon, kaya ginawa niyang office. Sabi ko, okay, manon lang ako. And then, sinabi ko na sa kanya, may dala ako na letter, ibibigay ko sa'yo. Tapos, binigay ko sa kanya. And then, nung binasa na niya, ang sabi niya, why? Tanong siya sa akin, bakit? Tapos sinabi ko sa kanya, ayaw ko na pag-usapan kung bakit ako mag-resign. Para sa akin ba, kailangan ko ba itanong yun? Hindi mo ba nakikita kung ano yung ginagawa ninyo sa akin? Parang hindi naman ako masokista na aatakihin ninyo ako nang aatakihin habang nagtatrabaho ako para sa inyo, and to think na the Department of Education was the department that was delivering results sa administration. So, hindi na ako sabi ko, ayaw kong pag-usapan. Sabi niya, he tried to ask me to stay. Tapos sabi ko, ayoko na. And then, ang sunod niyang ginawa, inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Sabi ko, wala akong gustong posisyon. Tapos, ang sunod niya sinabi sa akin, pwede ka bang tumulong sa midterm elections para sa mga tumulong sa midterm election.
So kung tinatanong si VP Sara na pwede ka bang tumulong sa midterm election, it means malakas talaga si VP Sara. May hatak talaga si VP Sara. Hindi kaya ni BBM na magpanalo ng kandidato. Tingnan nyo naman nangyari sa midterm election. Maraming talo sa linya ni BBM. Mas marami pang nananalo sa mga inendorso ni VP Sara. Kaya pala, yun pa. At take note ha, hindi failure si VP Sara kasi kung failure si VP Sara, hindi mag-o-offer ng maraming offers si BBM kay VP Sara. Yan ba ang tinatawag na failure? Mautak si VP Sara. You offer me everything, tapos you will use me again. Alam ko na kung saan patungo ito. Gagamitin niyo ako sa midterm election. Hindi na pwede yan. Hindi na ako magpabudol. Galing ni VP Sara. Galing mag-analyze ni VP Sara. Sabi niya, kasi di ba yung pugpong ng pagbabago, kasali naman yun sa unity. Ganun siya. Sabi ko, hindi ko, pag-iisipan ko, pero wala pa akong plano para sa 2025 midterm elections ng senators. So, clearly, lahat ng attempts niya to make me reconsider my resignation, na sinabi niya, magstay lang ako as Department Secretary o DepEd, na sinabi niya, gusto ko bang lumipat sa ibang posisyon, sabihin ko daw sa kanya, na sinabi niya, pwede ba akong tumulong sa midterm elections ng 2025. So, hindi yun actions ng taong tumitingin as failure. Tama. Action yun ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. Claire Castro, pahiya ka ngayon. Sa inyong dalawa ni VP Sara, sino ba ang total failure? Ikaw or si VP Sara? So, hindi ko alam saan nagagaling yung sinasabi nilang failure ako sa Department of Education Secretary. At ang clincher dito, hindi yun. May clincher pa? Gusto niya akong manatili at magtrabaho para sa kanya sa administrasyon. Yun yung pag-alis ko. Nagbeso-beso siya sa akin. Oh, beso. This was 10, halik ng 25 or 10:30 in the morning. Sa oras ko. Hindi lang ako sigurado sa oras. Yes, tama. Kasi ito yung pumasok sa isip ko eh. Tama yung oras ko. 10:25, 10:30 naman. Amoy alak siya. Oh! Amoy alak siya. So I think BBM to. Amoy alak siya. 10:30 ng umaga. Amoy alak na si BBM. Kung ikaw, politiko, maniniwala ka sa isang presidente or politiko na early in the morning pa lang amoy alak, na maniniwala ka na talagang para ka sa taong bayan? How are you able to work if amoy alak ka? Kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Ooh. Pero, hindi ko naman siya nakita nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Champagne? Pero amoy alak siya at 10:30 in the morning. Doon na-confirm yung decision ko na mag-resign. Oh. So, hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Sino ang failure? Grabe si VP Sara. As in, grabe yung pasabog ni VP Sara. Diba, Mabig? So, ito ang mga bibig ang komento ng ating mga netizen hinggil sa pasabog ni VP Sara. 10:30 pala ng umaga, amoy alak ka na. Nako po.
Sabi dito, as a teacher, I wouldn't say she's a failure as DepEd Secretary for one. She made provisions for teacher that no other secretary ever did, including a month-long uninterrupted vacation, clean classroom walls, and listening administrative tasks for teachers. She also spearheaded many more programs in the DepEd, including SBFP, mental wellness, as well as curriculum reform. Ito yung mga komento ng mga ilang teachers. So kung teacher ka, na experience mo si VP Sara, comment down below. Sabi ng isang netizen, I remember last year, a relative of ours, a teacher from Leyte, with us here in Iloilo on their way to Boracay. You can really see the happiness and freedom to travel in her. Not just because she saw us, but you can really feel sa kwento niya. They are traveling as a group, about 10 all teachers. For the first time, they will visit Boracay. And this is because they have that 1 month no work with pay. Grabe yung excitement at saya nila para sila mga college students on a vacation tour. 10:30 a.m., amoy alak na. I'm sure there is coke also. God save. Oh. I bet every Filipino know this, that the president's family is taking advantage of the grandeur of the palace. Steak nga, diba? Lobster feeling like a king, while tayo binabaha. Yun mga kabibig. What the Vice President said about education system in the Philippines is very much far behind the other nation. I can compare the difference because my children have been in the Philippine school, then moved them here in Europe is very different. Maybe they're drinking champagne like it's water. Nako, mga kabibig. So yun kabibig, yun ang mga komento ng mga netizen na kayo, mga teacher, ano ang iyong reaction sa pasabog ni VP Sara sa kanyang explanation na hindi siya totally failure. Iba ang kanyang ibig sabihin about totally failure. At sino ba ang totally failure? Yung 10:30 ng umaga, umiinom na ng whiskey, amoy alak? O yung 10:30 ng umaga na isang vice president nag-resign sa kanyang posisyon sa secretary at DepEd na hindi na niya kaya na paglaruan ang masang, hindi naman paglaruan si VP Sara sa mga taong gusto siyang siraan. Yun na kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Grabe yung pasabog. 10:30 ng umaga, amoy alak. Yan ba? Presidente natin. Ay, naku. Sa mga teachers na comment down below. Total failure ba si VP Sara as DepEd Secretary? Comment, uy. Depensahan nyo naman si VP Sara. Okay? Bye everyone. See you next time.